Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so pag-usapan naman natin yung ngayong araw na to, not July, August 12. Okay? At binunyag ni Mayor Vico Soto na yung kalaban niya dati ng midterm election na si mga Discayas, meron palang dalawang companies nasa top 15 firms na nakakuha ng flood control deals sa gobyerno natin. Aba, imagine niyo, no? Right? Alam naman natin nung kumpanya, negosyante sila, di ba? At meron silang pagkaalitan ni Mayor Vico at mga Discayas. At I think yan ang mga one of the reasons why na pumunta siya sa politika at kalabanin niyo si Mayor Vico pero hindi siya nagwagi, di ba? O now, sinabi ni Mayor Vico na yung company ng mga Discayas ay mga contractor. Okay? So let's read more here in Inquirer, okay? And then mamaya ipapakita ko sa inyo video from Bilyonaryo kung saan hindi la pala dalawa, okay? Ang grami palang uh, companies na connected sa kanila. Okay, let's go down. So, sabi dito, two of the top 15 contractor firms that receive major flood control projects from the government are owned by the Discayas. So, sabi ni Mayor Vico. So, yung mga identity ay red flags because na red flag to tapos finoward niya kay President Bongbong Marcos. Kung natatandaan niyo si Bongbong Marcos just today, this morning, nagpalabas siya ng isumbong mo website, isumbong mo sa Pangulo, yung mga flood control projects tapos ang daming probinsya na nakakuha uh, ng flood control funding. Tapos, yung 15 na companies ay halos nasa kanila yung napakalaking deal na gobyerno. Okay? So punta tayo dito sa baba. Sabi dito, Soto issued statement shortly after Marcos presented 15 contractors receive 100 billion pesos, roughly 20% of the entire 545 billion budget flood mitigation. So imagine almost kalahating trilyon, 500 billion pesos ay mitigation projects ng sa under ni Bongbong, di ba? From July 2022 hanggang 2025 this year. So, punta tayo sa baba. The Pasig mayor quickly pointed out through his Facebook page that top 2 and 3 the list Alpha Omega General Construction at the General Contractor Development Corporation and St. Timothy Construction Corporation were owned by the Discayas, the family of his rival. Yun. I believe yun ang mga reasons niya ni Sara Discaya para kalabanin si Vico Soto kasi hindi siya makakuha ng kontrata doon sa Pasig. Now, syempre, alam na alam ng mga Pilipino kung ano talaga yung mga Diskaya, di ba? So imaginein mo magiging mayor ka tapos meron kang construction company. Ano kayang kalalabasan nun, di ba? Oh, syempre may-ari ka ng construction company tapos mayor ka pa. So ang mangyayari diyan, conflict of interest. Tapos pwede niyang kunin ang kanyang company para kung merong gagawin doon sa Pasig, 'di ba? Silang gagawa. Sa kanila pupunta yung pera. Oh, 'di ba? Okay. So how corruption works or happens? Although Marcos did not explicitly states. O kasi naman ang gobyerno syempre kung merong kukuhang contractor, magbibid muna. Tapos kung sino manalo, silang kukuha ng project. At hindi naman siguro secret to.
halos lahat ng tao siguro alam na yung merong mga politiko na contractor din. Meron silang construction company and then sila din yung gagawa ng kanilang flood control doon sa mga probinsya nila or sa mga distrito nila, 'di ba? Okay. So, 'yan. So open secret na para sa lahat. Ito yung pinakabagong sabihin na natin PDAF. Okay, guys? 'Yan. Now, sabi ko kanina, dalawa 'yan, 'di ba? So punta tayo sa bilyonaryo sa Facebook, papakita ko sa inyo 'to. Okay. 'Yan, okay. Umpisa tayo. Okay, let's listen kasi sabi dito, 9 na kumpanya na mga diskaya nakakuha ng bilyon sa flood control projects. Hindi lang isa, dalawa kasi sinabi ni Mayor Vico na dalawa, 'di ba? Nakalagay dito na pag-alaman ng mga ng bilyonaryo na at least imagine mo 11 company na nakakuha ng kontrata para sa flood control project. Hindi pa yan politiko, ha? Okay, let's watch this. Dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa May midterm elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project. Yun. 9 mga companies sa mga diskaya nakasungkit na 31.5 billion control projects. Imagine yun, ang laking pera, pero ano nangyayari? Baha pa rin. Parang inalod lang yung pera natin sa tubig baha. Tapos, wala tayong magawa. Kundi, bayad lang tayo ng pera, bayad lang tayo ng buwis, pero yung kaligtasan natin sa baha, nandyan pa rin. I mean, kaligtasan sana natin ay nandyan, pero hindi natin maramdam eh. Ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na 7 billion? Okay. Tapos ilan lang yung gagawin nila? 'Di ba? na-awardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner. So 14 billion. Dalawa pa lang yan paano pa yung iba? O, di ba? Ng 7.3 billion pesos worth of contracts sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM. Oh, yan. Ito yung with most flood control projects, yung mga companies na nakalista. Okay? And nandito yung 2 and 3, yan ang companies na nakalagay sa mga diskaya. Halos 5 of these contracts have almost all the region. Imagine nyo, 5 sa kanila, halos nasa kanila yung kontrata ng flood control projects. Aba, namumuro, di ba? Yung pera na binabayad mo, tapos halos kung bumabagyo, umuulan, wala pa rin. Baha pa rin. Matatanda ang pagmamayari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm election. Oh, yan. Anyway, stop Ulanda muna tayo. So, imagine, 9 plus 2. So, 11. Okay? So, kung titignan mo yung pera, 30 plus billion pesos. So, yung balita dito sa amin sa probinsya, hindi naman malala yung yung flood, yung baha. Pero sa Maynila, grabe. Imaginein mo yung mga
kababayan natin na lubog sa baha tapos yung bahay nila hindi lang maisalba yung mga kagamitan. Napaka ano yun ang halata ng corruption. Ginagamit lang yung problema para ilagay yung pondo tapos hindi lang hindi maisolba yung problema pero yung pera nakukuha nila. 'Di ba? Nakakainis. At dapat na makasuhan kung totoo man 'to, dapat makasuhan talaga. 'Di ba? Ano sa inyo guys? If you have any comments and suggestion, please write it down. And then so next video, pag-usapan naman natin yung Chinese Coast Guard. Okay? Kung anong nangyari doon. All right guys, thank you and if please like and subscribe and I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.